Sunod, mga kababayan, ito yung ating sunod na pag-uusapan. Speaking, mga kababayan, may kumakalat ngayon, mga kababayan, na si Heart Evangelista. May tanong ko lang, mga kababayan, totoo ba? Totoo ba na si Heart Evangelista ay isang French? Tanong ko lang, mga kababayan. Kasi kumakalat po kasi ngayon, paano daw nangyari ito na si Heart Evangelista ay isa ng French national? Tanong ko lang, paano po nangyari, mga kababayan, na si Heart Evangelista ay naging French national na wala naman siyang dugong Pranses? 'Di ba? So ito po, mga kababayan, ang nakalagay. Heart Evangelista French national according sa Abante online. So ngayon, mga kababayan, basahin ko lang po. Nako, nakakapagtaka ito. Ma'am Ana Estrabon, hello po. Ito po ang nakalagay sa Abante News Online. Usap-usapan ngayon ang umano'y pagkakaroon ng dual citizenship ni Heart Evangelista, asawa ni Senador Chis Escudero. Basahin ang entertainment news. Ayan, so ito po, mga kababayan, sa Abante News Online po yan. So babasahin po natin dito sa comment section itong post ng Abante News sa kanilang article. Ito po, antayin po natin. Antayin po natin, mga kababayan. Ito po nakalagay. Dual Heart French National. Dual Heart French National na ba? Ayan po sa article po ng Abante.com. Usap-usapan ngayon ang umano'y pagkakaroon ng dual citizenship ni Heart Evangelista, asawa ni Senador Chis Escudero, ayon sa ulat ni Dick Villanueva sa programang Politico Nightly ng Billionaire News Channel. Lumabas kamakailan ang isang French legal document na tumutukoy kay Heart bilang isang French national. Paano nangyari yun, mga kababayan? Sa naturang dokumento, nakasaad umano ang buong pangalan ng fashion icon na Love Marie Ong Pauco, nakalista umano bilang assignee ni Heart o tumanggap ng isang kasunduan sa paglipat ng ari-arian sa Paris, kasabay ng isang French citizen na nagsilbing assignor. Tumanggi naman ang Philippine Embassy sa Paris na kumpirmahin kung si Heart ay nag-apply o binigyan ng French citizenship, kahit pa kilala ang aktres na madalas manirahan sa France nitong mga nakaraang taon. Ayon naman umano sa batas ng France, hindi sapat ang pagbili ng ari-arian para makakuha ng citizenship sa bansa. Kinakailangan pa rin umano ng visa residency, language proficiency, test at iba pang legal na proseso bago magpagkalooban ng naturalization. Samantala, mananatiling bukas ang pahina ng Abante kung nanaisin ni Heart or ng kanyang kampo na linawin ang tungkol sa ulat na ito. Nako, mga kababayan, ito para sa akin, maiba naman tayo bukod kay Heart dito sa French national na issue na to. Alam nyo, mga kababayan, no? Dito sa issue na to, alam nyo, may consequences ito eh. Bakit? Kasi ganito yan, mga kababayan. Halimbawa ako, example ko lang. Halimbawa ako, politician ako sa Pilipinas. Politician ako. Magnakaw ako ng bilyon-bilyong pera. Magnakaw ako ng bilyon-bilyong pera. Tapos, ang mangyari dyan, mag-apply ako ng citizenship sa ibang bansa. Ngayon, pag dumating ang panahon na mabisto ako sa aking pagnanakaw, sa aking pagkukurap, bigla akong lumipad doon. Tapos anong bukod tanging gagawin ng Philippine Embassy? Iba-block yung passport mo bilang isang Filipino citizen. Ngayon, pag i-block mo yung pagiging Filipino citizen, citizen ka na doon, so doon ka na mamumuhay ng marangya. 'Di ba? Alam niyo, mga kababayan, meron kasing mga ganyan kasi, mga kababayan, merong mga ganyan. Alam niyo, wala namang masama kung kumuha ka ng dual citizenship. Ang masama dito, mga kababayan, kung gamitin mo sa illegal. May mga ganyang style, mga kababayan. Tignan ninyo, correct me if I'm wrong, si Saldico ba hindi niya ginawa yan? Si Saldico ba? Hindi ba niya ginawa yung ganyan? Kasi alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, nagduda po ako. Paano po nakabili ng property si Saldico doon sa France kung hindi siya nag-apply ng citizenship sa France? 'Di ba? Paano nangyari na naging
French national or nakapagbili ng ari-arian si Saldico doon kung hindi siya nag-apply ng dual citizenship sa France. Kasi sa totoo lang mga kababayan, marami kasi mga politician na ganyan, lalo na pag nagnakaw dito sa Pilipinas, tapos yung nakaw nila, doon nila ini-invest sa ibang bansa, tapos mag-apply sila ng citizenship doon. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, wala pong problema mag-apply ka ng citizenship doon, as long as may pera ka. Totoo yan mga kababayan. Alam nyo, marami din pong mga foreigner na nag-apply ng citizenship dito sa Pilipinas as long as kaya nilang magbayad, kaya nilang mag-sustain, at kaya nilang makipagkusundo or tanggapin ang culture. 'Di ba? Wala namang pinagbawal mga kababayan kahit sino ka po or anong klaseng nationality ka, as long as kaya mong magbayad, kaya mong sundin yung lahat ng requirements nila at pumasa ka. 'Di ba? May naalala ninyo na si Pedro, yung becoming vlogger na isa siyang Americans na nag-apply siya ng citizenship dito sa Pilipinas. 'Di ba ang tanging requirements lang naman niya, kailangan magaling siya magbisaya, magaling siya magtagalog, nakakaintindi siya ng Tagalog, alam niya paano yung mga pasikot-sikot, nakakaintindi siya sa lahat. Kapag pumasa ka, magiging Pilipino ka. Merong isang vlogger mga kababayan, ito wala pong bawal. Mga kababayan, pag nag-apply ka ng citizenship, as long as kaya mo, no, na sundin yung mga requirements, no, at may pambayad ka. Ito mga kababayan, vlogger, Filipino citizen. Ito si Hungry Syrian, 'di ba? Mga kababayan, 'di ba si Hungry Syrian yung yung tatay niya nandito na nga, 'di ba? Ito ayan anong pangalan niyan, yung vlogger na yan? Ilang buwan mula nang aprubahan ng House Bill 1764 na inihain ni Binyan Laguna Representative Len Alonte para sa naturalization ng sikat na vlogger mula Canada. Opisyal na ang Filipino citizenship ni Kyle Jennerman, o mas kilala sa palayaw niyang Kulas, ang muka sa YouTube channel na Becoming Filipino. Di ba? Si Kulas nga napagbigyan bilang Filipino citizenship from Canada. So ibig sabihin si Hart may possibility na tatanggapin yan kung totoo man. Maaprubahan yan siya bilang isang French national kasi doon siya lagi Nagrarampa-rampa siya lagi doon, nakikita siya lagi doon at sikat siya sa mga magazine doon. So, maaprubahan siya, pwede siya maging French national. Ang tanong ngayon mga kababayan, bakit mas pinili ni Hart maging French national? Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, hindi sana hindi tayo parehong iniisip mga kababayan. Bakit naisin ni Hart maging French national? Sana hindi sa isip nyo ang nasa isip ko. Huwag tayong green-minded. Huwag tayong mag-iisip ng masama. Kasi ang isipin, actually mga kababayan siyempre ang isipin ng tao, kaya siya mag-French national para yung mga ninakaw ni Cheese doon nila gagamitin. Hindi ba? Hindi ba ganon? Baka ako nagre-react lang. Kasi ang iisipin agad ng tao, kaya siguro doon siya maninirahan kaya siguro bumili ng property doon at maging French national Bakit? Para yung ninakaw ni Cheese na mga bilyon-bilyon dito sa Pilipinas, doon nila gagamitin kasi doon malaya sila doon. Halimbawa, lilipad si Cheese doon, lilipad si Hart doon. Doon na siya, French national na siya doon. Marami siyang pera, makapag-business siya doon, makapagtayo siya ng sarili niyang kikitain doon. Kahit i-block na ang kanilang, halimbawa, wanted sila dito, pugante sila dito. Kahit i-block sa Pilipinas, yung kanilang mga passport, national na sila doon 'Di ba? Ang isipin agad ng tao, bakit mas naisin mo maging French national at bakit gusto mo mag-dual citizen? Para saan ba? Yung mga ninakaw, doon yung gagamitin? Parang si Saldico, tingnan nyo si Saldico. Bakit mas gusto ni Saldico doon sa Europe? At bakit bumili siya ng property doon sa Europe? Kasi alam niya na in the end of the day, pag nabisto siya sa kanyang mga ninanakaw, doon na siya naninirahan. Di ba? Anong gagawin ng Philippine Embassy ngayon? Ibablock yung ni Saldico, yung passport niya, iba-blacklisted siya bilang isang Filipino. Pero malaya siya doon, marangya siyang mamumuhay doon sa Europe. Bakit? Kasi national siya doon 'Di ba? 'Yun ang tanong ngayon mga kababayan.
Ang inisip kasi ng netizen, ito ba ginawa ni Hart na maging dual citizen para yung ninakaw ni Cheese dalhin niya doon? Diba, yan na agad ang isipin ng tao. Kaya mga kababayan, huwag kayong maging green-minded. Huwag kayong mag-isip ng masama. Malay natin, hindi iyon ang pakay ni Hart. Malay natin, gusto lang niya doon para hindi na siya uuwi-uwi ng Pilipinas. Doon na lang siya mag-fashion icon. Diba? Doon na lang siya mag-model-model. At least may bahay na siya doon. At French national na siya. Kasi mahilig kasi siya sa rampa. 'Di ba? O, kaya kayo mga Pilipino, huwag kayong mag-isip ng masama. Pangit 'yun. Bad 'yun. 'Di ba? O. So yun lang mga kababayan, yung ating reaksyon Hindi ko na masyadong habaan Yun lang kasi yun ang kumakalat ngayon na dual citizen na daw si Hart. Sana hindi isipin ng tao na yung pagiging dual citizen ay gagamitin ni Hart para takasan or itakas nila ang ninakaw ni ganito, ganyan. Sana naman walang ganun. 'Di ba? So yun lang mga kababayan, Maraming salamat po sa inyong lahat. No? Mamaya may live po tayo ulit. Kent, alam mo ba si Cheese may bahay sa Benguet? Oo, Ma'am Lily Tunini, sabi nga nila. At saka si Cheese, isa din siya sa Ayala groups, 'di ba? Isa siya sa mga may ranggo siya doon eh. So mamaya pag-usapan natin 'yan. So yun lamang po mga kababayan, no? At 'di ba, Ma'am Christina, yung iniisip ko pwedeng maging ganun. Kasi kapag i-blacklisted sila dito sa Philippines, may dual citizen sila doon sa France, malaya sila mamuhay doon kahit blacklisted ka dito. So yun lang mga kababayan. Maraming salamat and see you next live. God bless po. Thank you. And kita-kits po tayo ulit